everlasting life. Buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Makinig kayo. Ang sabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. Ang pagkain ibibigay ko ay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. At ang pagkain ito ay mula sa langit. Palapakan po natin ang Panginoon. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ito po ilang linggo na ho nating ipinagninilayan. Tamang-tama, hindi naman tayo mahubusan sa pagninilay, lalo tigit sa mga pagkain. At mga pagkain na may kasasarap ngayon, ewan ko ba ho, kung bakit tayo garne. Kain ng kain, may gutom. Pagkakakain, may gutom. Kasarap naman talagang kumain eh. Pero ibang pagkain ang iniaalok sa atin ng Panginoon. Tinapay. Anong tinapay yun? Galing sa langit. Hindi kung saan-saan galing. Galing sa langit. Kay Kristo ang kanyang laman at dugo. Ibig lang sabihin ito, ang pagkain ito'y hulog ng langit. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Kaya tamang-tama, alam mo ninyo, nakakatuwa, tuwing linggo, bagamat araw-araw naman ay may nasimba, pero tuwing linggo, malinaw sa atin. Kahit saan tayo nang galing, kahit malayo, pupunta tayo sa simbahan. Bakit? Tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa. Mangungumunyan tayo, tatanggapin natin si Kristo. Kaya kapag may magtatanong sa inyo, ay, saan ka naman pupunta? Ay, sisimba. Ay, ano napapala naman diyan? Anong saysay ng simba mo? Hindi naintindihan. At ang inyong sabihin ay, are, pag tayo sumimba, nakinig ng salita ng Diyos, nangumunyon, tumanggap kay Kristo, ang ating tinanggap, everlasting life. Hindi lang buhay sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan. Congratulations sa bawat isa. Palapakan natin ang bawat isa. Amen. Ang sabi po ni St. Thomas Aquinas, isang magaling at banal na santo, ang ganda daw ng ating tinatanggap sa komunyon. Yung bunga ng pagtanggap natin kay Kristo. C-R-I-S. Kung titingnan, Chris. Sabi nyo, Chris. Anong tinatanggap? Pag tinanggap natin, okay, letter C. Consoling. Kapag po tayo ay may problema ng kaunti, kapag tayo stress na stress, kapag tayo ay medyo hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kapag tumanggap tayo kay Kristo, nako-comfort tayo, nako-console. O tahan na ikaw, eto, andito na ako. Mahalaga ang komunyon. Kinakailangan tayo mga komunyon. Ang hindi pwedeng mga komunyon ay yung may mga mortal na kasalanang malaki. Pero kailangan nating tanggapin si Kristo. Nagkamali tayo, nadapa, pero kung in venial sins, maliliit na kasalanan, kayang patawarin ng Diyos sa komunyon. Consoling, comforting. Letter R, restoring. Pag sinabing restoring, to restore. Yung pagiging may sugat, pagagalingin. To restore. Kapag ikaw ay may matinding sakit, karamdaman, pagagalingin ka. Inang ginagawa ng komunyon. Marami tayong sakit sa lipunan. Ang ating sarili, ang dami nating sakit. Pero karanasan natin ito. Pag tumanggap tayo kay Kristo, nare-restore,
na-energize, gumagana ng pakiramdam, yung ating sakit at karamdaman, gumagaling. Palapakan po natin ang Panginoong Yesus na nagpapagaling sa atin. Letter I, increasing. Increasing. Oo, maraming biyaya, pero lalong dumadami, lumalaki. Hindi lang mga material na bagay, spiritual na mga bagay, mga biyaya ng Diyos. Letter S, sustaining. To sustain, nagpapanatili, hindi ka mauubusan ng biyaya. Pag lagi ang tumatanggap kay Kristo, anuman ang pagsubok, anuman ang bagyo, kakayanin. Bakit? God sustains our life. God is smiling. Natutuwa po ang Diyos. Ngayon kayo ay narito, nagsisimba. Pag tinatanggap natin si Kristo, tumatanggap tayo sa kaligtasan. At ang ating titatanggap, everlasting life, buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palabakan po natin ng Panginoon.